ko? No, si Ravi Zacarias po ay matinding apologist. Pag sinabi pong apologist, ito ay faith defender. Kaya niyang makipag-debate, kaya niyang i-defend ang faith. At si Ravi Zacarias, no, malaki po ang impact sa Christian community. No, sa Christianity, nilulook up talaga siya ng mga tao, lalo ng Christian community. No? He is a well-known apologist. Kaya, nung namatay siya, year 2020, ang dami po talagang na-heartbroken. At isa ako doon. Nung namatay siya, kala mo talaga kamag-anak ko siya. Umiiyak talaga ako literal kasi syempre pag may umiiyak na, pag namatayan tayo, ang sakit sa puso, no? Lalo na kung may impact yung tao na yun sa buhay. By the way, condolences po kay Reggie. No, kaninang umaga ay namatayan siya ng kuya. Condolences. Pwede ba tayong mag-second offering mamaya? O sige, ngayon na lang. Hindi. Mamaya mag-second offering tayo, mag-help tayo sa family nila, no? No, kaya nung namatay siya, year 2020, talagang madami pong umiyak sa Pilipinas, no? After niyang mamatay, year 2020, a year later, 2021, a year after his death, multiple women came forward claiming na sila ay sexually abused with this same anointed man. And upon investigation, nakita po ang cellphone ni Ravi Zacarias na may hundreds of explicit photos ng mga babae, bata at matanda na kanyang na sexually abused. 200 young women were abused, no? And ang ginagawa po niya, according sa investigation, nangyari na to a year after ng pagkamatay niya. Ang ginagawa niya, ginagamit niya ang ministry funds, no, to support therapies. Tapos ang kapalit nun ay sexual favor afterward. It was reported, it was recorded, grabe yung impact na nangyari po sa buong Ravi Zacarias Ministries, lalo na sa family niya. At hindi lang yun, no, even sa buong body of Christ. No, naitala na nayanig ang Christian, ang body of Christ because of that news. Why? Because ang tinding tao ni Ravi Zacarias eh. Ang gaganda ng nasulat niyang libro, ang daming niyang na-defend the faith, ang daming nakakilala kay Christ because of this person. Pero imagine, no, patay na yung tao, pero na-expose pa din yung mga nakatago. Grabe, no? Pwede naman kalimutan na kasi namatay, kaya lang na-expose pa din. Amen. Nalabas pa din. No, meron pang isa, si Jimmy Swaggart. Siya po ay malaking influence, tinatawag na televangelist. Ang ginagawa niya, nag-evangelize siya gamit ang radyo at TV. And millions of people ay namiministeran because of his ministry. Ang dami pong nakakilala kay Lord because of him. No? And most ng kanyang tinuturo ay conservative sexual values. Until he was reported na nagpe-patronize ng prostitutes. There was a major scandal na nagsuspend sa kanya at sa kanyang denomination. And you know what? After ng suspension, years after, na ulit-ulit yung issue. No, hindi lang isang beses, kundi 2 beses, no, even after na matinding impact, nung unang nangyari sa kanya. Imagine, itong tao na to, ang itinuturo niya, conservative sexual morality. And yet, on that same issue, doon po siya bumagsak. Doon siya in-expose. No, meron pa, a volunteer na nagra-run ng isang malaking evangelical summer camp sa UK, si John Smith. He was named sa UK, no. Ito pong mga binabanggit ko ay reported. May data. Mga nabalita. Hindi siya sabi-sabi. Kasi kung maraming sabi-sabi din na marami pang kwento, tapos sabi-sabi. Pero ito ay mga nabalita. Siya ay tinawag the most prolific serial abuser sa mga young boys. Sa mga young boys na uma-attend dun sa camp. No, ang ginagawa niya ay minamolestya niya yung mga lalaki, pinipicturan. No, pero ang matindi kasi sa story niya, bukod dun sa ginawa niya, yung church leadership ay tinatago or pinoproteksyan siya. Kinover yung ginawa niya. Kumbaga, alam na nung simbahan niya na ito yung ginagawa niya, pero kinover up. Kinover up nung church yung ginagawa niya, nung leadership, and ignored the allegations. No, lumalabas. Pero ang naging resulta sa kanila, trust were broken, nasira yung simbahan, no?
na nawala yung tiwala sa simbahan, lalo na dun sa leadership. No, alam niyo po, nakakalungkot. Nalulungkot po ba kayo sa mga kinuwento ko? Nakakalungkot isipin na madami pang totoong kwento ng mga matitinding tao. Kahit sabihin na natin hindi matitindi, mga Kristiyano, mga may alam ng salita ni Lord, nasa presence ni Lord, mga anointed, mga leaders, pastors, kahit Christian na lang, na na-involve sa sexual immorality. Sabi mo nga, sexual immorality. No, kahit dito sa Pilipinas, makakarinig ka ng mga balita patungkol sa sexual immorality. Pastor, sinamantalahan ang kanyang miyembro. Amen. Ang sakit sa puso. Isa po sa pinaka nagpapasakit sa puso ko, no, ay it affects the body of Christ because of that sin. No? Lumalabas sa lahat ng pinag-usapan natin that public reputation and Christian credentials do not guarantee moral purity. No, yung televangelist, tinuturo niya yun eh. Pero doon din siya same, bumagsak, doon din siya same. Pumalya na dapa. May nakausap nga ako eh. Sabi niya, napapansin niya daw, parang palagi, kahit gaano katindi ng tao, pumapalya talaga siya pagdating sa usapin ng purity. Amen. Kahit nagpipreach dito sa harapan, kahit pastor na, minister na, nag-serve sa ministry, no, or leaders na, lagi talaga parang usapin, talaga, ang hirap ng usapin ng purity. Do you agree with me? No? Tingnan mo nga po yung katabi mo. Sabi mo, do you agree with me? No? Ano-ano ba ang considered? Kaya sabi ko sa inyo, mabigat yung pag-uusapan po natin. And I want you to take it seriously. Tinatanong ko si Lord, bakit ito yung binababa mo sa amin? December. Ang nasa plano ko, December, something light lang, alam mo yon, rejoicing. Sabi ko, Lord, December, pumasok yung December, 2 weeks na, binababa to ni Lord sa akin. Nung shinare ko nga kay Jen na, ito yung binababa ni Lord sa akin. Bakit? No, tingnan natin. Ano-ano ba yung mga considered sexual sin according to Bible? Na kung saan nahuhulog tayo. No, una is lust. Amen? Lust. Yung wala ka pa ginagawa pero nakakaramdam ka na. May mga provoking sa thoughts mo, sa sarili mo, ano pa? Watching pornography. Na mag-isa ka lang pero nanonood ka ng pornography and it became addiction. Premarital sex. Pakikipag-sex sa hindi asawa. Boyfriend mo, nakikipag-sex ka. Girlfriend mo, nakikipag-sex ka. Hindi kayo kasal, nakikipag-sex ka. Premarital sex. Ano pa? Adultery. May asawa ka pero nakikiapid ka sa iba. O kaya may asawa ka pero nakikipagharutan ka sa iba. Emotional affairs kasama. Or sexual flirting. Yung wala kayong label pero meron kayong emotional attachment. That is part of sexual sin. Ano pa? Same-sex activity. Lalaki sa lalaki. Babae sa babae. No? Masturbation fueled by lustful imagination. Amen? And casual sex. One night stand. Normalized lang na sex. No? Sa totoo lang po, kahit ang Bible ay naglatag ng madaming kwento na na-involve sa sexual immorality. And we will see na seryoso po ang issue na ito. No, for example, maglalatag lang ako ng mabilis, si David, nag-commit ng adultery. Hari ito No, 2 Samuel 11 to 12, di ko na i-elaborate, pero nag-commit ng adultery, nagsimula sa lustful eyes, then nag-commit ng adultery, then nag-commit ng pagpapatay, ng murder. Si Samson, nag-commit ng fornication. Sa isang prostitute, and lino na sinabi ni Lord, huwag kang makikipagrelasyon. Hindi na siya nakipagrelasyon, nag-fornicate siya. Judges 14 to 16. Even rape and sexual violence. Alam niyo po ba, kaya may rape, kaya may sexual violence, because of sexual immorality, hindi nakokontrol ang body. Nagsisimula lahat yon sa panonood ng pornography, sa pag-i-imagine, sa mga lustful desires. Even rape and sexual violence ay naitala sa Bible. Si Shechem kay Dinah, Genesis 34. Si Amnon, ni-rape niya yung kapatid niya. Si Tamar, 2 Samuel 13. Yung men of Sodom, di ba? Nagplano sila na yung bisita. Pagsamantalaan, ibigay mo sa amin yung lalaki na yan, ilabas mo yan, titikman namin, pambira.
Yung mga anak ng priest na si Eli, priest sila, they are servant in the tabernacle. Anong ginagawa ng mga anak niyang priest din? No, they are sleeping, they are committing sexual sin. At ang sexual sin nila, no, walang magawa, mga worship leader. Mga kumakanta sa temple. No, they were priests and they were and the altar ay nadudumihan dahil sa ginagawa ng mga priest na to at ng mga worshiper na to. 1 Samuel 1. Imagine, di ba? Meron din sa Corinthian Church, in-address ni Paul. Nirebuke ni Paul. Bakit? Kasi meron din doon isang lalaki na tutulog sa asawa ng tatay niya. Natutulog sila, nagtatabi sila. Tapos alam ng church pero hindi sila nagtitake action doon sa nangyari. Sabi ni Paul, nirebuke niya hindi lang yung lalaki pero yung church. 1 Corinthians 5. Nicolaitan spirit na binanggit sa Revelation 2:14-15. A group of influencing believers. Believers to. Influencing believers, influencing believers to commit sexual sin. No, hindi ko po maiisa-isa lahat. Pero malinaw na pinapakita sa atin na even ang Bible ay nagtala ng maraming kwento, ng bitag, ng tindi, ng impact, ng sexual immorality. As far as nabasa ko, nakapagtala po sila ng 33 records sa Bible ng mga storya na involve ang sexual immorality at lahat ito ay nagresulta ng matinding pagbagsak. Sa lahat ng kwento na yun, wala kang makikita na nagkaroon ng peace yung result. Grabe, after niyang gawin, may peace siya. Talagang naging passionate siya sa pagsaserve after niyang wala. Lahat po ay pagkabagsak. Imagine kay David, ang habang, pinatawad siya, pero ang habang consequences sa salinlahi. No? Kala priest, yung anak nila ni Eli, tinanggal yung pamilya nila sa pagiging sa priesthood. Ganon yung tindi ng lahat ng yung matinding pagbagsak sa buhay nila. And what made you think na ang sexual sin sa current na panahon ngayon will not lead you sa matinding pagbagsak? No, we underestimate the effects of sexual immorality. No wonder, but malinaw na sinasabi ng Bible, we are called to purity because God Himself is holy. Sabi mo nga, holy. So God calls us to live holy lives, pursuing purity and self-control. Why? Because sexuality is meant to be enjoyed in the context of marriage. Amen. Enjoy beyond or within God's design. A marriage between a man and a woman. But aminin natin, nagkalat sa social media, sa paligid natin, distorted na ang design ng Panginoon. At lahat yan ay ugat sexual immorality. Sexual sin. 1 Thessalonians 4, 3-15, 3-5, sabi dyan, it is God's will that you should be sanctified. That you should avoid sexual immorality. That each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable. Good news, possible pong makontrol ang body. Possible po na masanctify po tayo. Ito yung gusto ni Lord i-pursue natin. Buhay na malinis. Buhay na honorable. Pleasing sa mata niya. Gusto ni Lord sanctified ka. Sana gustuhin mo din. Kasi alam niyo po ba, na matindi ang sin na ito. Lahat po ng kasalanan matindi, no? Pero iba ang sexual immorality. Listen to me. Ito lang ang kasalanan na may consequences to both spiritual, physical, and relational. Kaya tingnan natin, sabi ng verse 1 Corinthians 6:18, flee from sexual immorality. Why? Because all other sins a person commits are outside the body. But sexual immorality, but whoever sins sexually, they are sinning against their own body. Lumalabas, sexual immorality is serious. No? Hindi lang to patungkol sa isang generation, isang age. Na kapag may asawa, doon lang papasok ang sexual immorality. Pag may boyfriend, girlfriend, doon lang papasok. Kapag engaged, kapag kasal, kapag single, lahat po, tatamaan. At alam niyo po ba na itala sa record, na bago pa po umabot sa pagka-youth ang isang bata, no, at the age of 7 to 16, ang pinakamalaking bilang ng exposed sa sexual immorality.
Yung iba, inintroduce ng tito, tita, panoodin mo to. Harmless lang, pagpakita ng magazine, nagpanood, nagpa-TikTok. Seryoso po ito. No, si Pastor Vlad, alala ko yung story niya, yung testimony niya, nag-start siya, nung in-expose siya ng mga pinsan niya at mga tito niya doon sa isang magazine. Tapos pag uwi niya, alam niyo po ba, kapag nanood ka po, nakakita ka po ng explicit videos and photos, 7 years po yan bago matanggal sa isipan mo. Maaalala at maaalala mo siya. Amen? No, kaya po natin to pinag-uusapan, hindi para i-condemn ang kahit sino. Kahit po ako, hindi po ako ligtas dito. Kahit sino. No? Kaya natin to pinag-uusapan. Tinatanong ko si Lord, bakit? Ba't ito? Kasi gusto ni Lord ayusin ang simbahan niya. Gusto ni Lord ayusin ang mga anak niya. Na isa tayo sa malilinis na bride na babalakan ni Lord. Na hindi natin i-take for granted ang issue na ito. Hindi natin i-underestimate ang bagay na ito. Kaya natin to pinag-uusapan is because itong topic na to ang isa sa pinakatakot pag-usapan sa loob ng simbahan. Takot harapin, takot i-confront. Sexual sin must be confronted. Ito ang pinakatagong struggle ng isang Kristiyano. Kahit hindi Kristiyano eh. Imagine mo, Kristiyano ka na, ito pa struggle mo. Paano pa yung walang Lord? Paano pa yung walang Jesus? Ito ang isa sa pinakatago, pinakamahirap, pinaka-shameful na battle ng isang tao. And sino bang may lakas loob umamin na ito ang battle niya? Sino bang may lakas na loob umamin kahit sa leader niya, kahit sa pastor niya, ito yung pinagdadaanan ko? Wala. Mahirap kasi it's so controlling. No? Kaya po title ng pag-uusapan natin is the battle within. Alamin natin itong battle na to, paano natin to, kahit papaano, no? Maintindihan, paano natin makokontrol ang katawan natin. No? Why? Because noon pa man, ito na ay tagong battle ng kahit sino. Simpleng disciple, leaders, normal na tao, battle na to. Nahirap ang mga anak ng Diyos na aminin ay na talagang ginagamit ng kaaway para patumbahin at ilubog ang anak niya. Kahit gaano pa katibay ang tao na yan. Kahit gaano yan ka-passionate at ka-anointed. Tingnan natin, no? Pag-usapan natin muna, bakit matindi ang sexual sin? Number 1, sexual sin damages the heart. Sinisira nito ang puso. Sa Matthew 5:28, may kita natin that lust damages the heart. Lust pa lang po yan. No? Sabi dyan, but I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Sexual sin affects what's going on inside your heart. Sinisira ng sexual sin, hindi lang ang purity ng katawan mo, pero ang purity ng puso mo. Kaya nga po, one of the greatest entry point ng kaaway, ano po? Sexual sin. Bakit may matinding tuntungan ng kaaway sa tao kapag committed siya sa sexual sin? Ang dali po niyang pasukin. Kapag ang tao, lalo ang disciple ni Lord involved dito, ang daling matuntungan ng kaaway ang puso niya at malid ang tao na yon to worst. Kaya pansin mo, kapag nakapag-commit po tayo ng sexual sin, ang effect nito sa puso ay mabigat. Never. Lalo na ng taong mayroong Holy Spirit. Never. After na manood ng pornography, after nun, may peace siya. Never. Ang result nito sa puso, kabigatan. Never na may nag-commit ng sexual. Kahit sa mata lang, tingnan yung babae with lust. Tingnan yung lalaki with lust. Never na nagresulta ito ng something joyful sa heart. Sabi ko nga, di ba? Kung tama ang casual sex, ang flirting, ang sex outside marriage, ang man-to-man, ang woman-to-woman, bakit may mga taong broken ang puso after committing it? Kung normal lang iyon, bakit ang resulta nito ay damage sa heart? Amen? Kaya pansin mo, kapag nag-commit tayo ng sexual sin, ang effect nito sa puso natin ay bigat. Saglit lang nasaya, sa totoo lang, wala pa ata isang minuto. Saglit lang nasarap. Pero afterwards, ang effect nito ay mahabang kabigatan. Bakit walang peace? Kasi seryoso, it damages the heart. It's a serious sin. Ang resulta nito ay manira ng puso, magtanggal ng peace. Alam mo, kahit anong gawin natin, hindi magiging buo ang puso natin sa sexual sin. It will only can damage.
broken into pieces. Hindi lang ang puso natin, pero ang literal na pangangatawan natin, una, it damages the heart. Pangalawa, it deteriorates the body. Sexual sin can become an addiction. Kaya may mga tao parang nare-record po, no? Pag nag-research po kayo, nare-record po, even ang sexual sin ay recorded as addiction. May mga tao biglang pumapasok sa isip, parang dahil nasanay sila, hinahanap-hanap ng katawan nila. Hinahanap nila, kaya pati ayaw pinag-e-eksperimentuhan. There is something that deteriorates, hindi lang ang puso nila, pero ang physical nilang pangangatawan. Sabi ng 2 Peter 2:19, people are slaves to whatever has mastered them. At ang sexual immorality ay may kakayahang i-master. Alam mo yun, maging idol ng buhay ng isang tao pag di siya nabantayan. You know, bakit ko ginamit yung word na deterioration? Why? Because deterioration means a process of becoming worse. Or becoming impaired in quality, in function, and in condition. No, usually ginagamit yan, kunyari may namatay na tao tapos nagde-deteriorate yung katawan, di ba? Naaagnas. No? At alam niyo po ba, literal po na bumabagsak ang katawan ng taong addict sa sexual immorality. Nagre-reflect siya sa mukha, sa katawan. For example, sa pornography. Pornography addiction primarily programs the brain toward compulsive arousal patterns. Hindi niya makontrol. Kahit in a daylight, di ba, makakarinig ka ng balita, lalaki, pasahero, nagbubukas ng zipper niya, tapos naglalast over doon sa katabi niya sa jeep. Addiction. Sexual immorality. In the broad daylight, may gumagawa ng ganon. It deteriorates the body. Diba? Nagkukos ito ng sexual dysfunction, hormonal imbalance, stress, and physical inactivity. Nagde-deteriorate ang katawan kapag di na-control ang bagay na to. Sexual sin is harmful to our literal body. Hindi lang yon na nagde-deteriorate literally na nagbumabagsak yung katawan ng ang immune system ng tao. Papasok pa dyan, bakit babagsak ang katawan ng tao? Sakit. HIV, STD, herpes, chlamydia, gonorrhea, syphilis, at madami pang iba. At lahat ng sakit na to, anong ginagawa? Pinapahina ang immune system. Na kapag nakapasok na yan sa katawan ka, ang gagawin na lang sa katawan, i-maintain na lang ng gamot. Paano pag hindi na-maintain? Tapos nasa Pilipinas ka, walang libreng gamot. Kasi ninakaw sa flood control. Alam mo, sobrang deprive ang Pilipinas sa alaga, lalo sa healthcare. Sa balita, ang taas ng nakuwang resulta mula sa male-to-male sexual contact. Ito lang yan. Kailan lang to? Higit 4,000 bagong kaso ng HIV nakuha ang virus sa pakikipagtalik base sa datos ng DOH. Male-to-male sexual contact, 3,661. Male-to-female sexual contact, 316. Tingnan niyo po ilang percent po yung difference ng dalawang yan. Kung normal yan, bakit ganyan ang resulta? Kung normal ang male-to-male na intercourse, bakit ganyan ang resulta? Bisexual contact, 659. Ang laki po. Top 1 po tayo dyan sa Pilipinas. It deteriorates the body. Yung simpleng sarap, yung mabilis na tikim, kayang sirain ang katawan. Kung tama at okay ang sexual immorality, bakit ganito ang resulta sa katawan ng tao? Bakit may mga namamatay because of this? Pinapakita nito na seryosong bagay na talagang dapat nating hindi i-underestimate ang sexual sin. Hindi lang yan simpleng panonood ng porn. It can lead to adultery. Nanonood ka ng porn, nakikita mo, ang galing ng babae, ay, hindi ito nagagawa ng asawa mo. Ngayon, hahanapin mo sa iba, sino may kayang gumawa nito? Ay, hindi ito kayang gawin ng lalaki, ng asawa ko. Hahanapin mo sa iba. O kaya ang matindi dyan, may narinig po akong testimony, no? Christian. Nag-confess po sila. Sabi nung lalaki, hindi siya nasasatisfy sa asawa niya. Kaya pandagdag niya daw yun. They were Christians. At
Dahil doon, nag-lead po yun sa pangangalun niya. May mas bata, mas kayang gawin. If hindi po set ang mind mo, ganito katindi ang ginagawa ng sexual immorality, magugulat ka na lang kahit gaano ka katindi, kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka kamoralidad, talaga pinalaki ka ng mabuti. Magugulat ka na lang, kakainin ka ng buhay. Nakakasira yan ng puso. No? Hindi yan simpleng panonood ng porn, simpleng fantasy, simpleng imagination. Nasisira puso mo, nasisira katawan mo, matindi nito, nakakapandamay ka pa ng ibang tao. Ano pa, bakit mabigat? Nararamdaman niyo po yung bigat? 20 po yung nakarecord dito. 20 points po tayo ngayon. Hindi pa tapos, pangalawa pa lang. Una, it damages the heart. Pangalawa, it deteriorates the body. Pangatlo, it drains the mind. Hindi na lang sa emotional at physical aspect ang consequence. Even ang mental ay affected. Grabe. Because of sexual immorality, ang next na mangyayari, ma-feel ang mind natin ng lies, ng shame, ng guilt. After casual sex, after sex outside marriage, after watching porn, after committing sexual sin, here comes heavy thoughts na nagkukos at nagtitrigger to what? To anxiety, to mental health problems, to depression. Papasok sa mind mo yung mga thoughts na madumi na ako. Wala na magmamahal sa akin. Ginamit na ako. Ito lang yung worth ko. Walang totoong lalaki, walang totoong babae magmamahal sa akin. Hindi na ako makakalaya. Ang hina ko. Wala na akong hope. Madaming heavy thoughts papasok sa isip ng tao. Why? Because of sexual immorality, heavy thoughts will drain you. Kaya may mga tao, di na sila makakilos afterwards. Lalo na yung mga iniwanan. Nag-boyfriend, nag-girlfriend, nag-acting na mag-asawa, tapos iniwan. Mag-boyfriend and girlfriend kayo, pero ang ginagawa nyo ay pang mag-asawa. Girls, don't give the benefit of a husband to your boyfriend. Same with boys, don't give the benefit of wife. Ano pang aantayin niyan sa marriage? Ginagawa nyo na. Bakit pa siya ilulook forward? Ba't pa siya magpo-propose sa'yo? Ba't niya pa ilulook forward yung marriage? Ginagawa nyo na outside marriage eh. Takala mo simple lang yon? Hindi. Yung mga iniwan, nakikipag-break sa kanila, parang gumuho yung mundo nila. May nagpapakamatay because of it. Di sila makamove on. Because it drains them. Ba't mo ko iniwan? Tapos hindi ba ako sapat? Hindi ba ako kamahal-mahal? Hindi na ba kita napapasaya? You know what's the cause behind this? Bakit may mental illness? Bakit may mental heaviness? Dahil sa tinatawag po nating soul ties. Soul ties are more than physical connection. It's more than sex. It is a deep emotional and spiritual bond between people. For example, may rubber band. Nakalagay rito yung rubber band sa kamay mo. Kahit naghihiwalay sila, may kumakapit. Alam mo yung hindi ka makamove on. Bakit? Because it's not just about physical. It's not just about sex. There is something happening beyond. In spiritual, may nawawala sa'yo. May nakukuha sa'yo, hindi friends with benefits lang kami, wala lang to, normal lang to. No! It will never be normal. Paruhin mo, casual lang. Ilan body count mo? 100. Ilan body count mo? Alam niyo po ba yun? Mga lalaki mag-uusap-usap, anong rate mo dito? 7/10. Di normal. Kasi sex is designed inside the boundary of marriage. Man and woman become one. So kapag nakipag-sex ka sa hindi mo asawa, you become one. At kapag naghiwalay kayo, there is something na nawala sa'yo. May something sa heart mo na nawala sa'yo. May nakuha sa'yo more than virginity. But in spiritual level, not unless makat ang soul ties, hindi aayos ang takbo ng isip mo. Kaya ang nakakakomit ng sexual sin, nakakaranas ng matinding shame. And shame makes people hide from God. Sa PowerPoint po yan. Like Adam and Eve. Kaya ang tendency, nawawala sila, nasisira ang relasyon sa Diyos. Kung tama ang bagay na ito, bakit ganito ang resulta sa isip? Kung normal ang bagay na ito, bakit ito ang resulta sa isip ng tao? Again, bakit matindi ang sexual sin? Una, it damages the heart, it deteriorates the body, it drains the mind, and last, pang-apat, it deceives the identity. Ang isa sa pinakamatinding resulta ng sexual immorality ay inormalize ito.
tanggapin ito. I-celebrate ito. Nung una ang inilalaban, tanggapin. Pangalawa ang ipaglalaban, i-celebrate. Na para bang kasalanan mo pag di ka umagree? Na para bang kasalanan mo pag hindi mo sinelebrate? Bakit? Deceive ang identity. Sex, this is the biblical creation of marriage, of sex. Sex is beautiful inside the covenant of marriage. It is a gift of God. Pero outside the boundary, destructive ito. Pero sa mundo natin ngayon, okay lang. Okay lang mag-sex kahit hindi kasal. Okay lang mag-live-in kahit hindi under ng covenant. Okay lang ang babae sa babae at lalaki sa lalaki. Hindi ko naman naapakan yung pagkatao mo. Nagmamahalan kami. Okay lang ang manood ng porn, pampatulog lang. Okay lang ang one night stand, casual sex and flirting, walang commitment. Okay lang ang thirst trap. I want to deal this. Kristiyano ka, nagta-thirst trap ka? Alam niyo po yung thirst trap? Pera ng cellphone. Sa TikTok, alam niyo po yung thirst trap? Magsasando ka, tapos para bang may kausap ka na. Para kanino? Does it build your confidence? Does it build your confidence when some men lust over you? Alam niyo ba na ang balita? Kahit picture lang ng bata, pinagnanasaan. Ginagamit sa mga deep web. How much more yung mga kita, yung kaluluwa. Christian ka. Christian ka, nagtathirst ka. I want to deal this. Tigil mo yan. Tigil mo yan. Sino inaakit mo? Nanay ka na, mga akit ka pa, may asawa ka. Pakita mo sa asawa mo yan, huwag mo ipakita sa iba. Gusto mo talaga may magnasa sa'yo. Alam mo ba na balita po? Yung mga babae download ng mga predator, ng mga pervert, ang mga video nila at gagamitin pampatulog. Gusto mo yon? Gusto mo ganun yung identity mo? Pampatulog ka? Gusto mo ganun yung identity mo? Pinagnanasaan ka, madaming lalaki nagnanasa sa'yo, madaming babae nagnanasa sa'yo. I'm serious. Tinatanong ko si Lord, ba't ito yung binaba mo sa akin? Anong nangyayari sa church? Anong nangyayari sa amin? Sorry to say, but thirst trap ay lustful acts. Sabi ng Bible, hindi kasalanan ng lalaki. Kumbaga, di ba lagi minsan nakadamit ka naman pero pinagnanasaan ka, tama? Pero yung gagawin mo bilang babae or bilang lalaki ay makakadagdag kung makakatisod ka o hindi. Sabi ng Bible, Corinthians, huwag kang magiging dahilan ng pagkatisod ng iba. Okay lang kumabit. Hiwalay naman na kayo eh. Pero under kayo ng marriage. Okay lang may asawa na pero may iba. Nanonormalize na ang mali at ang kasalanan, deceive ang identity. Sexual sin lies about God's design. At pwede yung ibang makakarinig sa akin ngayon, i-bash ako. Wala pa akong pakialam. I don't care. I will say these things. But the Bible is clear. It is not normal. Hindi normal. Wala nang modesty sa panahon ngayon. Normal na sa kanila. Normal na sa bayan natin. Normal na sa mundo ngayon. Na maging maganda ka, magpakita ka ng flesh para maging maganda ka, para maging kaaya-aya ka, para maging kanasa-nasa ka. It is not normal. It is a serious sin na may matinding consequences. Church, do not be deceived. Go back to God's word, to God's design. Paano kanya dinesign? Babae, you are designed to be pursued. Lalaki, you are designed to be a protector, hindi ka predator. Don't look at your sisters. Huwag mo tingnan ng mga ka-churchmate mo, mga kaibigan mo with lustful desires. Na para bang lahat ay potential girlfriend sa'yo, lahat ay potential boyfriend sa'yo.
Na para bang meron kang sasalihan mo ang world's greatest record na may pinakamaraming karelasyon or pinakamaraming nagkakagusto sa'yo. Ito na ang corona. Hindi po yun. Nakakataas ng confidence. It is wrong. It is not normal. Loving people means not tolerating their wrongdoings. Masakit marinig ito. Ang sakit. Pero kung magre-respond ka ng tama, aayusin ka ng Diyos. Again, it damages the heart. It deteriorates the body. It drains the mind. It deceives the identity. And panglima, last. Hindi pa pala, second to the last. It destroys the relationships. Kung tama ang sexual sin, bakit may nagbe-break na tiwala? Bakit it weakens the love? Bakit may mga tumitigas ang puso because of it? Ilang pamilya na ba ang nasira because of sexual immorality? Si tatay iniwan ang pamilya para sa kabet. Normal na lang ngayon ang ganong storya. Makikita mo sa TikTok, mga magko-comment doon, walang masayang childhood kasi naghiwalay yung magulang dahil normal na lang iwan ang pamilya para sa kabet. Sexual immorality. Si nanay pinagpalit ang asawa. Nung nag-abroad, di na binalikan ng pamilya. Yung mga anak na abandona, anong nangyari? Humanap ng pagmamahal sa iba. Ang nangyari, napabayaan, nasira future, naging pattern na sa lahi nila, later on, naging generational curse. Dami ko po estudyante, ganun po ang pattern na nangyayari sa buhay nila. Hiwalay ang mga magulang nila, naghahanap sila ng kalinga, nahanap nila sa isang tao, akala nila romantic love na ito, pero ginugroom na sila. Yes, sexual sin can lead to generational curses. Ano pa? Mag-asawa, rumurupok, ang tibay ng relasyon. Bakit? Kasi si lalaki naglalas over other women. O kaya si babae naglalas over other men. Dati magkaibigan kayo pero nag-cut ties kayo. Bakit? Kasi best friend ka niya pero pinatulan mo yung boyfriend niya. Aray ko. Sa body of Christ, ilan na ba simbahan ang nasira dahil sa mga leaders, Christians na involved sa sexual immorality? Nawalan ng tiwala ng mga tao. Nagsara ang churches. Bakit? Pastor. Leaders. Mga alam mo yon, tao dapat mag-iingat ng mga tao sa simbahan. Sila ang gagawa ng karumal-dumal. Magkukos ng church hurt, church trauma, abuse. Nakikita sa simbahan. Where's pinaka-importanting relasyon ang nasira because of it, ang relasyon mo sa Diyos? Ilang disciple na ba ang nawala nung nagkaroon siya ng karelasyon? Nung kinilig, di na nakinig. Naalala ko dati, 14 years old ako. 13 ako dumating sa church. 14 years old, nagka-boyfriend ako. After ng retreat, panis. October ako nag-retreat, October 30 naging kami. Panis. Pinaghihiwalay kami ng pastor namin. Bata pa daw ako. Sabi ng pastor, bata ka pa, madami ka pa, may paggagamitin pa si Lord sa'yo. Alam mo, sabi ko, masyado kayong pakailamera. Di nyo alam, kaya ko na to. Nagmamahalan kami. Dahil doon umalis ako sa church. Ang reason ko lang ba't ako umalis sa church, pinaghihiwalay kami. Hindi. Kung ayaw nyo sa relasyon namin sa ibang simbahan ako, bumalik ako sa Katoliko. At least doon, magkahawak kami kapag ano na. Sorry. Alam mo, hindi ako magjo-joke eh. Sabi ko, hindi ako magjo-joke eh. Hindi ko talaga mapigilan. Tapos pag nag-peace be with you kami, may kiss pa yan. Tapos pagkataas ng kiss, inggitin ko yung katabi ko. Ilang disciple na ba yung pinili ang sexual sin over God? Diba kaya? Ilang disciple na ang pinili ang sexual sin over obedience to God? Kaya matindi ang sin na to eh. Pati kasi relational affected eh. Sexual sin destroys relationships. Believe me. Yan ang totoo. Pero kapag inside marriage, tumitibay. Nakita din natin yan sa buhay ng mga sinampol ko kaninang Bible characters. Lalo kay David. Dahil sa adultery niya kay Bathsheba, nagkaroon ng generational curses sa buhay ng lahi niya is really a long consequences. Yung mga anak niya nagkakagulo, nagre-rape din. Alam mo yun, nagko-commit din ng murder, ng adultery. It creates generational curses. It
it breaks, it destroys relationship. Kaya huwag mong i-underestimate ang consequences ng sexual sin. Mabigat ito. At panghuli, bakit matindi ang sexual sin? Kasi una, again, it damages the heart. It deteriorates the body. It drains the mind. It deceives the identity. It destroys relationship. And last, it dishonors the spirit. Linaw ng sinabi kanina, sexual sin, sexual immorality is sinning towards the body. And our body is the temple of the Holy Spirit. Whenever we commit sexual sin, lust in the eyes, sex outside marriage, flirting, thirst trap, dinudumihan natin ang templo ng banal na spirito. And from His name, He is holy. He cannot mingle with unholiness. Meaning, alam mo na, Holy Spirit, pero ang ginagawa mo, dinudumihan mo yung tirahan niya. Ang tirahan niya ay ang katawan mo. It is direct, dishonoring. Direct sa Tagalog, para mas maintindihan nyo, diretsong kabastusan. Parang ganito, para maintindihan nyo. It's direct dishonoring the one who lives within you. Para bang ganito, may kasama ka ba sa bahay? Tapos yung kasama mo, lagi siyang naglilinis. Diba? Lagi siyang nagwawalis. Tapos ikaw na kasama niya, lagi kang nagkakalat. O kaya baliktad, ikaw yung laging naglilinis, tapos yung kasama mo, lagi siyang nagkakalat. Ano nararamdaman yun? Di ba nakakabastos yun? Basa yung mesa, pinunasan mo, maya-maya naglapag na naman siya ng iced coffee. Ang lagkit ng mesa. Di ba kabastusan yun? Ganun po yung nangyayari. No? Si Holy Spirit, ginagawa niya ang lahat para i-preserve ka, para manatili kang malinis. Ang ginagawa mo, dinudumihan mo yung tinitirhan niya. Di ba, may naglilinis, ikaw taga-dumi. Bastos. Di ba, para kang nagwawalis, tapos binuksan niya yung electric fan. Bastos. It dishonors the Spirit. And because of this, umiiyak ang banal na spirito. Ayaw niya ng unholy things. Ayaw niya ng detestable things. Sabi ng Bible, Ephesians 4:30, do not grieve the Holy Spirit of God. With Him, you were sealed for the day of redemption. Hindi aalis kasi sealed natin eh. Hindi aalis ang Holy Spirit kasi siya ang tutulong sa atin para i-prepare ka, maging malinis na bride ng Panginoon. Pero di siya makakagalaw. Not unless you respond to His call. Hindi natin mararanasan, hindi mararanasan ng taong nakikita niyo po ba yung bigat? Hallelujah. Hindi mararanasan ng taong nagko-commit ng sexual sin ang sweet presence ng Holy Spirit kasi grieving ang Spirit within sa kanya. Di ba kunyari may kaibigan ka, tapos broken siya. Hindi mo siya makausap ng maayos, di ba? Imbis na nagbabanding kayo, umiiyak siya eh. Hindi mo mararamdaman ngayon yung sigla niya, yung saya niya, kasi umiiyak siya eh. Tapos we are asking God, Lord, power, Lord, anointing, Lord, sweet presence. Umiiyak si Holy Spirit eh. Di makagalaw. Hindi mo maramdaman yung sweet presence kasi umiiyak. Bakit ang dumi ng bahay niya? Alam mo, hindi natin kayang linisin ang sarili natin. Kailangan natin si Holy Spirit. Kailangan natin ng tulong. Kailangan nating i-allow siya na masunod at gumalaw sa buhay natin. Just respond to His call today. Kaya po natin ito pinag-uusapan ngayon dahil di makagalaw ang Holy Spirit sa'yo. At gusto niyang gumalaw ngayon sa buhay mo. Binababa ni Lord ito sa atin kasi gusto Kanyang i-restore. Gusto Kanyang linisin. Gusto Kanyang i-redeem. Yes, may pag-asa ka pa. May pag-asa pa. Yung mga doktor na hindi kayang alisin ang drain sa mindset mo ay kayang alisin ng Diyos.
kang linisin ng Diyos ngayong araw na to kung magre-respond ka sa Holy Spirit na nakatira dyan sa loob mo. I don't know what happened to you. I don't know what is happening pag mag-isa ka lang. Pag madilim ang kwarto. Pag malayo ka sa leader sa church. I don't know ano nang epekto sa'yo ng sexual sin. Gaano nakadamage ang heart mo. Gaano na bumabagsak ang immune system mo, ang katawan mo. Gaano na dinidrain nito ang isip mo. Ilang relasyon na ang nasira. Marriage nyo, baka humihina na dahil dyan. At ilang identity na mindset ang nasiset sa isip mo na normal na lang ito. Tapos magugulat na lang ako, yung dating passionate na leader sa simbahan, biglang, kasi naniwala siya na ito ang identity niya. Na normal lang ito. Alam niyo po ba, meron po akong famous author na nilulook up. Kaya iniiwasan ko po talaga yung sobrang naglulook up ako sa isang leader. Parang kinukuha ko lang talaga yung gusto kong makuha. Kasi it really affects me pag bumagsak. Alam mo yun, when leaders fall. No, dun makikita anong response mo eh. Aalis ka na rin ba sa Christianity kasi bumagsak yung leader mo? Kasi yung pastor mo, paano pag nabilitaan nyo bigla yung pastor? Nag-artista. Iba. May author po akong binabasa. Kilala niyo po yung author ng I Kissed Dating Goodbye? Si Joshua Harris. Tama ba? Binabasa ko nung youth days ko yung book niya. Ang ganda. About sexual purity, about protecting your purity, about being a man and woman of God. Ino-honor niya yung asawa niya doon, yung anak niya doon. 2 decades later, lumantad po siya na siya ay part ng LGBT. At sabi niya, lahat ng sinulat niya sa libro na yon ay hindi totoo. Naghiwalay po sila ng asawa niya. At piniling yakapin. At sumusulat po siya ngayon ng ibang mga libro na magde-defend naman kung anong pinapaliwalaan niya ngayon. Yung minsang ginamit para mag-create ng isang libro na madaming youth, madaming YP ang natulungan. Biglang bumaliktad. 2 decades after, 20 years after. Imagine. Do not be complacent. Pag tinanong kayo kumusta or whatsoever, do not be complacent, no? Do not be complacent. Sabi ng Bible, huwag ka masyadong confident sa lakas mo ngayon. Baka madapa ka. Kailangan natin maging attentive sa kung ano ang sinasabi ng Holy Spirit. Kaya ngayon, ano pong gagawin? What to do? Letter A, flee. Takbo. 1 Corinthians 6:18, flee from sexual immorality. Ang sexual sin lang ang kasalanan na hindi nilalabanan, pero tinatakbuhan. Sa PowerPoint po yan. Wala. Takbo. Sabi mo sa katabi mo, takbo. Diba kahit maghubad pa yan sa harap mo, takbo. Kahit andyan na, malapit na nag-scroll ka, tapos biglang may, uninstall mo yung Facebook mo, TikTok mo. Kung alam mo, dyan sa lugar na yan, matitisod ka, huwag ka nang bumalik dyan. Takbo! Meron pong mga ganun. May mga lugar na alam mo, papunta ka pa lang sa lugar, maririnig mo si Holy Spirit, huwag ka tumuloy. Hindi hahayaan ng Holy Spirit madumihan ka. Kaya siya nagko-convict. Kaya siya nagwa-warning. Kaya lang sa sutindi ng gusto mo talaga naman, itutuloy mo talaga. May mga lugar talaga na ayaw ni Lord pumunta ka. Kasi alam niya matitisod ka. Takbo! Alam mo, dyan sa tao na yan, bibigay ka, makikipagkita lang ako, isusoli ko lang yung gamit niya. Kinabukas, kinasanda yan, di ka na nagsimba. Takbo! Kung alam mo, natitrigger ng sarili mo, kakababad sa social media, takbo! Huwag mong labanan, hindi kaya ko to. Hindi ako matitempt. Andun yung ex ko, hindi ako matitempt. Pambira, isang good morning nga lang, nahuhulog ka na. Nababaliw ka na, anong i-reply ko? Tapos may kipagkita ka pa. Niloko ka na nga.
Huwag mong labanan. Yan lang ang kasalanan na hindi hinaharap pero tinatakbuhan. Huwag ka na para bang, I have a sword of the Spirit. Wow! Sabi ng Corinthians, flee. Oh, may sword of Spirit ka, flee. Tumakbo ka na. Kasi may shoes of peace ka din. Gamitin mo, tumakbo ka. Huwag mong labanan. Alam mo, nagkakaroon ka ng something romantically feeling sa tao. Tapos sasabihin mo, Lord, kung dito para sa'yo, tanggalin mo yung nararamdaman ko. Wow! Wow! Huy. Tapos hindi mo na makontrol, hindi ka nagpa-guide sa Word of God, hindi ka nagpa-guide sa leader mo, okay lang yan, kung 40 years old ka na, pwede yan. Hindi ka nagpa-guide, hindi mo nabantayan yung puso mo, nagugulat ka na lang, gumagawa ka na ng mga actions na hindi maganda. Katulad ni Joseph, no? A man of purity who really flees. Buti na lang may istorya si Joseph sa Bible. Nalungkot na ako sa 33 stories ng sexual immorality. Buti may Joseph. Para bang ganito, ang daming stories sa Pilipinas at sa ibang bansa ng mga tao, Kristiyano nag-commit ng sexual immorality. Sana may biglang kwento mo. May Joseph sa'yo na tumakbo sa kasalanan. Tumakbo, na-fall na ako. Ilang beses na kaming magka-text, pambira. May asawa ka. Sabihin mo sa kaibigan, Mare, ano bang gagawin ko kasi si Boy. Masyado siyang malambing sa akin. Siya malambing sa akin, ang asawa ko laging galit sa akin. Sa tingin mo ba, ano ba to? Totoo na ba to? Is it love? May asawa kang tao. Kumikirengking ka. Na para bang dalaga ka. Na para bang wala kang 5 anak. Na lumabas sa'yo. Na para bang youth ka. Kinikilig-kilig ka dyan. May asawa ka. Kung hindi ka na napapasaya ng asawa mo, sabihin mo. Hindi yung maghanap ka ng ibang magpapasaya sa'yo. Aquilas and Priscillas, mag-uusap po tayo ha. Marriage counseling. Oo, February. March, magkikita-kita tayo, Aquilas and Priscillas. Dapat ang simbahan ay modelo ng matitibay na pamilya. Magmahalan kayo. Hindi na kasi ako nilalambing ng asawa ko. Sabihin mo, gusto mo kasi hinuhulaan ka eh. Paano Kagabi kasi, sabi ko sa asawa ko, bigla akong gustong bawiin yung sinabi ko. Hindi. Kagabi, kaya ako natawa kasi, ay asawa ko, kagabi kasi sabi ko sa asawa ko, inaayos ko kasi yung word eh. Sabi ko, mahal, gusto ko ng kape. Nagugutom ako. Anong gusto mong kainin? Hindi ko alam. Tapos sabi niya, luto ako chicken nuggets. Anong gusto mo? Order tayo. Sa cellphone lang. Maya huminto siya. Nagugutom ako. Ano nga ang gagawin? Luluto ako. Sige, luto siya chicken nuggets. Di niya na tinanong kung gusto ko ng chicken nuggets. Pagkaluto ng chicken nuggets, ang kinain ko yung take-out naming menudo. Sa Christmas party. Tapos sabi ko, may gusto kong kape. Tinimplahan niya ako, kopi ko brown. Kinapit ko naman, kalahati lang. Tapos tapos na kami kumain. Nipit na, punta siya sa kwarto, sa office niya. Lumapit ako doon. Mahal, gusto ko ng kape. Uy, tinimplahan na kita. Ayoko naman yun eh. Gusto ko McDo. Sabi niya, hindi mo sinabi. Dapat alam mo. Sabi niya, sa kagabi lang to. Sabi niya sa akin, sabi ko, hindi ako magpapatawa eh. Sabi niya sa akin, ano nangyari sa kopi ko? Ininom mo? Kalahati lang. Anong gagawin ko? McDo. Tapos umupo ako. Sabi niya, matutulog na siya. Okay. Wag daw ako magkape kasi nakakape na ako ng kopi ko. Wag na daw ako mag-McDo. Nagkape na ako ng umaga ng McDo din ako ng umaga.
Coach Nard, takbo. Biro lang. Diba? May mga times po kami ni Maynard, meron ako mararamdaman. Lalo na nung Gear Up series, yung tinapik niya dyan, yung Battle of the Mind, sa Mind, Helmet of Salvation. Alam niyo po, pinag-uusapan po namin pag nakakaramdam ako ng ibang feeling or nakakapag-isip ako ng hindi maganda. Nag-uusap kami, nag-heart to heart. Alam mo, masyado pa kami bagong kasal para sabihin ang mga to. Alam ko, marami pang challenges sa mga susunod. Pero pag-usapan niyo, walang problema ang hindi kayang ayusin pag nandun si Lord. Hindi totoo yan na nung nagkasama kayo sa isang bubong, doon nyo lang nakilala ang isa. Totoo yun, doon nyo makikilala at doon nyo makikita na parehas kayong imperfect pero dahil kasama nyo si Lord, nag-harmony kayo, nagbe-blend kayo. Alam mo yun? Sa totoo lang, hindi po mananatiling mahal mo yung asawa mo. Marriage counseling pala ito bigla na. Pero dahil mahal mo si Lord, babalikan mo yung covenant mo doon sa altar. Kaya nga importante, under the covenant of marriage, under the boundary, within the boundary of the context of marriage. Kasi paano pag hindi kayo kasal? Tapos ganyan yung nararamdaman mo. Anong babalikan mo? Walang covenant. Anong babalikan mo yung pangako niya? Bibigay ko sa iyo ang buwan at ang bituin? Walang covenant. Walang hinarap sa altar. Di ka hinarap sa altar. Dinala ka muna sa kama bago ka dalhin sa altar. Amen. Sa mga hindi pa po kasal, magpasal na po kayo. Hindi po problema ang pera, madaming paraan para makasal kung talagang mahal nyo ang isa't isa. Kung ayan na talaga yon, magpakasal po kayo. Natatakot na magpakasal, bakit? Kasi bakit? Nakakakita ng istorya ng mga taong naghihiwalay after ikasal. Huwag ka tumingin doon, tumingin ka sa mga istorya na nahiwalay na pero ni-restore ni Lord. Kinikwento ko nga kahapon yung, ayoko na ikwento matagal yun, 10:38 na eh. Yung kaibigan ko, hindi yun. Hindi, yung kaibigan ko, live-in sila, may 4 silang anak. Tapos, hindi, nalaglag ako. Hindi ko lang pinahalata. Tapos, yung lalaki, sinasaktan siya physically, nagdadroga yung lalaki, sobrang toxic na. So, ang ginawa niya, naghiwalay sila. Nung naghiwalay sila, yung babae, nakilala niya si Lord. Nung nakilala niya si Lord, sinuko niya lahat kay Lord. Hindi niya na gusto makipagbalikan sa lalaki. Pero ang sinasabi sa kanya ni Lord, pag-pray mo yung husband mo. Hindi nga husband kasi live-in. Pag-pray mo yung tatay ng mga anak mo. Ayaw niya ipag-pray. Sabi niya, wala na siyang plano mapag-ayos. Gusto niya na lang i-heal siya ni Lord. Alam mo ginawa ni Lord? Hinil siya. Pero habang in the process of having relationship kay Lord, tinuturuan siya ni Lord magpatawad. No? Hindi niya pinagpe-pray yung asawa niya. Pinagpe-pray niya yung pamilya niya. So fast forward, hindi niya rin kinakausap yung lalaki. Yung lalaki pumunta ng probinsya. No, nagdroga doon, nagbisyo doon, nagsugal-sugal doon. Until isang araw, lasing siya. Sabi niya daw kay Lord, nung lasing siya, sabi niya, nakaramdam siya ng sobrang pain. Sabi niya, balik mo lang sa akin yung asawa ko at ang mga anak ko, bibigay ko sa iyo buhay ko kung totoong buhay kang Diyos. Sabi nung lalaki, wala siyang relasyon kay Lord ah. Parang lasing lang siya, usapang lasing lang ba? Para bang nakipag-inuman siya kay Lord din. Bigay mo lang to. Bibilan kitang bahay. Parang bilik mo lang yung asawa ko at anak ko. Bibigay ko sa iyo yung buhay ko. Nung after ng prayer na yun, tumunog yung cellphone niya. It's a text message. Alam niyo kanino? Kay Willie Rebillame. Biro lang. Hindi kay Willie. joke lang. Hindi, ganyan din kasi yung banat ko sa MD yung kinuwento ko yan. Titingnan ko lang kung pasok dito. Pasok. Hindi, galing sa asawa niya. Yung asawa niya, siguro 1 year, 2 years na nagsiserve kay Lord. Pinagpe-pray niya yung family niya. Pero kahit pinagpe-pray niya, di siya nakikipag-contact sa lalaki. Nung araw na nag-pray yung lalaki kay Lord na, balik mo lang yung asawa ko at anak ko, bibigay ko sa iyo yung buhay ko. Yung araw na yun, nagpe-pray yung babae. At sabi ni Lord sa kanya, i-text mo yung asawa mo, sabihin mo, pinapatawad mo na siya. Gusto mo lumaya, sabihin mo, pinapatawad mo na siya. Tinext niya yung asawa niya. Parang tinext kita, hindi dahil nakipagbalikan ako sa'yo, pero para sabihin sa'yo na pinapalaya na kita. Ay, pinapatawad na kita. Kasi pinatawad rin ako ni Lord. Yun yung nabasa ng lalaki. Lasing siya, nawala yung amats niya. Nung nabasa niya yun, sabi niya, buhay kang Diyos. Ano mo ginawa ng lalaki?
pinurso niya ulit yung babae. Sa babae, kung di niya nagawa magpakipot noon, yun siya eh. Nagpakipot siya. Talagang pursue me. Hindi ganun. Talagang pursue talaga, pinurso siya. Alam mo, nung ginawa, sabi ng lalaki, anong gusto mong gawin ko para bumalik kayo sa akin? Sabi niya, ayusin mo relasyon mo sa Diyos. So, ang ginawa niya, inayos yung relasyon niya kay Lord. At first, ang reason niya para makuha yung mga pamilya niya. Until such time, dumaan ng discipleship process. Life giver po ito. Dumaan ng discipleship process, nag-serve, nagpa-disciple, hanggang dumating sa panahon na hindi na siya nakikipag-ayos kay Lord para sa pamilya niya. Pero dahil mahal niya na si Lord. Then after a year, after ng retreat ng lalaki, at ewan ko kung tama yung timeline ko, no? Gusto niya, papuntahin ko na lang dito. Alam mo, binigay ng babae ang pinakamatamis niyang, oo. Nagbalikan sila, after nila magbalikan, after amat nagpakasal po sila. Ngayon, sobrang strong ng marriage nila. Parehas po sila, buong pamilya sila nagsuserve kay Lord. Imagine mo, 20 years na nahihirapan yung babae, inayos nila yung relationship. Huwag ka tumingin sa mga broken marriages, tumingin ka sa mga testimonya ng maayos na marriage, na family. Huwag ka matakot kung nasa tamang daan ka. Hindi ka pababayaan ni Lord. Huwag niyong alisin, huwag niyong i-equate si Lord sa pamilya mo, sa marriage niyo, sa relationship niyo. Amen? So lahat po ng mag-aasawa ngayon, you may kiss your wife. Seryoso ako. Kiss niyo yung wife niyo. Wala ba mag-aasawa dito? Baka may biglang, hala, mag-asawa kayo. Huy. 10:42 na, mag-overtime po ako. As you flee, balik na po tayo. As you flee, resist the devil, resist the offer. Nag-flee ka na eh, pero alam mo ba, habang tumatakbo ka may nag-o-offer. Ito na lang daan puntahan mo. Ito na lang, bibigyan kita nito. Resist the offer. Resist the devil. Pagdesisyonan mo talaga. Do not negotiate with temptation. Resist the devil. Kahit gaano kaliit na offer yan. Tama na ang compromise. Hindi, last na talaga to. Hindi ako bibigay. Hindi, mag-uusap lang kami. Pag-uusapan lang namin na di na namin uulitin. Huwag na kayong mag-usap. Resist it. James 4:7, submit yourself then to God, resist the devil, and he will flee from you. Tumatakbo ka sa temptation. Tapos tumakbo ka sa temptation, magkasama naman kayo ni Satan. Mabihira naman yan. Nag-flee din kasi si Satan eh. Kaya siya nag-flee para, alam mo yun, para mag-offer sa'yo. Pero sana magkaiba kayo ng direksyon ng pagtakbo. Hindi Pambihira ka naman. Why? Because fleeing temptation without resisting the devil leads to repeating lang. Magiging cycle lang siya. Kaya tayo minsan pabalik-balik dyan sa favorite sin na yan, dyan sa hidden sin na yan, kasi nag-flee ka lang out of guilt, out of shame, pero hindi out of wisdom. 1 Thessalonians 5:3-5, sinabi ko to kanina, it is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the pagans who do not know God. Kilala mo si Lord eh. Amen? Good news, possible ang resisting. Possible ang controlling ng body. Di ko makontrol, gumalaw yung kamay ko. Ano yun yung sikat na gumalaw? Control, kaya mo. Possible ang avoiding of sexual immorality. At alam niyo mo ba ang nangyayari kapag nakakatakas ka sa temptation? Tumatalas ang wisdom mo. Tumataas ang maturity mo. Yung mga temptation sa'yo dati, hindi na yung temptation. Nagle-level up din yung kaaway sa ite-tempt sa'yo. Di ka na nate-tempt dito, iba naman. Pero alam mo kung ba't paulit-ulit ka dyan? Sa temptation na yan? Kasi hindi mo na-overcome. Kasi ayaw mo. Tumakbo ka, pero sinusunod mo pa rin yung offer niya. Pares kayong tumatakbo, sabay kayo, nag-run kayo together. 10-kilometer run. Amen? Takbo. Resist the devil. Pangalawa, anong gagawin? Come to the light. Bibilisan ko na lang. Sin only has power in the dark.
Diba? Truth brings freedom. Come to the light through confessing. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. If you are this person who fell, who crossed the boundaries, o kaya na-stuck na sa cycle na paulit-ulit, I want you to know faithful ang Diyos. If you confess, He will purify you like snow. You can still come back. Why? Because repentance restores, mercy rebuilds, and grace realigns. Come to the light. Run not from God, but to God. You are children of light. Huwag kang magtago sa dilim. Balik ka lang. Lapit ka lang. Unahan mo na ang kaaway, ilantad sa liwanag ang kasalanan mo. Kasi kapag nalantad na po sa liwanag ang kasalanan, wala na pong hold ang enemy dyan. Confess to God and you will be forgiven. And alam ko, most of the time, ginagawa mo na to. Naamin mo kay Lord. Tapos magugulat ka na lang, babalik ka na naman. Why? Because you don't just need forgiveness, you need healing. You need freedom. And if you want to be healed and totally redeemed, confess to the people accountable to you. Maniwala ka sa akin. Hindi mo kaya mag-isa ang battle na yan. Let's not create a culture tolerating sin, but let's create a culture. No, we don't shame people. We help them recover. Help them to be free. Hindi mo may nalaman ka, di ba? Pinagkatiwala sa'yo, leader, kinuwento mo. Hanggang kumalat na, ng kumalat, ng kumalat, ng kumalat. Paano maaamin yung tao talaga nga naman sa'yo? Accountable ka, pero pinagkalat mo. Kaya natatakot umamin ang tao magpa-accountable kasi bakit? At daldal mo. Masyado kang chismoso. Tigil mo yan. Sabi mo sa tabi mo, tigil mo yan. Pag pinagkatiwalaan ka ng kahinaan ng isang tao, wag mo tong gawing topic. Diba? Para wala ka talaga kay ibang mga topic talaga, no? Kahinaan talaga ng ibang tao, no? And wag ka rin masyadong mayabang. Na para bang dahil umamin tong tao na to, ikaw ay mas spiritual talaga na para bang ikaw masyadong mayabang. Sabi ng Bible, malakas ka para tulungan ang mga nanghihina. Hindi ko alam paano siya mangyayari. Pero gusto ni Lord muna unahin tayo lahat. Pag ikaw lang, wala ka accountability, uulit ka lang ulit. Maniwala ka sa akin. James 5:16, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Sasabihin naman ni Lord sa'yo sino ang mga prophet Nathan mo? Si David. Pinadalan siya ng prophet Nathan. Para itama siya. Anong ginawa ni David? Hindi siya may ebidensya ka ba? Wala ka naman ebidensya. Totoo naman, walang ebidensya si Prophet Nathan nung time na yon. Wala nakakaalam. Pero sinabi ni Lord sa kanya. Anong ginawa ni David? Nag-respond siya with humility. Nagpatama siya. Nagpa-correct siya. No, pero anong ginawa ng mga anak ni Eli? At anong ginawa ni Eli? Sabi lang niya, nung kinorek siya ni Samuel, bata ang nag-correct sa kanya. Samuel. Sinabi sa kanya, aalisin na kayo ni Lord, yung lahi nyo sa priesthood. Dahil sa karumal-dumal na ginagawa nyo. Ano response ni Eli? Gagawin ng Diyos ang gusto niyang gawin. Di siya nag-repent. Di siya nag-humble down. Na para ba sinasabi niya, sige Lord, kung anong Diyos mo, kung anong consequence, sige, tatanggapin ko. Minsan gumaganyan na po tayo mga Kristiyano. Sige, kung ano na lang consequence ito, bala na, tatanggapin ko na lang. Okay lang talaga sa'yo. Talaga ba para ka bang nakikipag-test ka ba kay Lord ba? Na sige nga Lord, just ka naman gagawin mo naman Sige na Lord, kung ilalantad mo na. Para tayong mga Eli, na instead, ang response mo ay humility, confessing, repentance, na parang sagot mo, alam ng Diyos ang ginagawa niya. Huwag tayong maging Eli, huwag tayong mag-response katulad ni Eli, mag-response tayo katulad ni David. Nung tinama, nagpatama, di nagmatigas. Amen? You need help, lalo na kapag involved ang sexual immorality. Pag ang isang kasalanan, kinonfess mo sa Diyos at sa mga taong accountable sa iyo, andon ang paghilom at paglaya. Wala nang kuhold ang kaaway dito. Hindi ko sinasabi magiging perfect ka.
Amen. Kasi di ba perfect ka na dati pa? Di ba? Kaya naman, as you come to the light, put to death everything. Colossians 3:5. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, greed, which is idolatry. And last, no, flee, come to the light, and honor the Holy Spirit. Verse 19, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Stop grieving the Spirit who lives within you. No, patapos na po ako. Alam mo, sobrang mahal tayo ng Diyos na binigay niya si Holy Spirit not just as a teacher, a comforter, an advocate, pero the one who will make us pure. May huhu sa script ko. Hindi siya aalis sa'yo. Kasi kapag umalis siya, wala ka ng chance maging malinis. Hindi mo kaya maging malinis mag-isa. Kailangan mo ng Holy Spirit. Kapag wala na siya sa'yo, wala ka ng pag-asa na lumakad ng banal. Kaya hindi siya aalis sa'yo. Ang gagawin ni Holy Spirit, pwedeng umiyak siya, pero hindi siya titigil. Tawagin ka to walk in the path of purity. Hindi siya titigil. Tawagin yung pangalan mo. Yvonne, come to your senses. Alis ka na dyan. Yvonne, grabe na ako umiyak dito. Nasasaktan na ako sa mga pinaggagawa mo. Tigil mo na yan. Umamin ka na. Hindi siya aalis, pero hindi din siya gagalaw kung patuloy kang magkakasala. Patuloy kang may involved sa sexual sin. Pero sa kabila ng lahat ng yun, sa kabila ng pag-iyak niya, nagsasalita ang banal na spirito. At sinasabi niya, Yvonne, kaya pa kitang linisin. Kaya kitang i-redeem. Kaya kong ayusin ang storya mo. Kaya kitang baguhin. Isang balik mo lang. Isang desisyon lang. Isang pag-aayos lang. Kaya kung hindi siya aalis sa'yo, pwede ba wag mo nang paiyakin? Pwede ba hayaan mo na siyang manguna sa buhay mo? Honor God through your body, sabi ng verse. Meaning, let Him rule over you. Listen to convictions. Respond to His warnings. Nasa PowerPoint po yan. Stop compromising. Purity is not about perfection. It's about choosing to honor the Spirit over and over and over again. Hindi ko alam ba't ito yung binababa ni Lord sa atin. Hindi ako all-knowing. Pero malamang may nakikita si Lord. Nung binababa ni Lord to sa akin 2 weeks ago, ang bigat ng puso ko. Actually, gusto kong baguhin eh. Kasi hindi ko siya ma-finalize eh. Gusto ko talaga siyang baguhin. Parang gusto kong gawin about Christmas, about a generosity, something like that. Hindi ako makapakali, bumabalik talaga ako dito. Sabi ko, Lord, anong di ko nakikita? Ipaalam mo sa akin. Alam mo, nagulat ako. Kakarinig ako ng mga balita. Ministers. Sa ibang simbahan, sa simbahan natin. Nagko-compromise. Mentors. Ano ba? Lagi ko sinasabi to. Si Lord may way siya lagi para sabihin sa akin. Alam yan ng mga mentors. Sa normal na araw, makakaramdam ako, may bababang bigat sa akin. Mananaginip ako, mako-confirm ng dream, mako-confirm ng tao. Pero wag po kayo, pag nanaginip kayo, hindi po yun yung reality. Ang reason ba't ka nakakapanaginip, related sa mga ganitong bagay, ay para tulungan mo yung tao na panaginipan mo. Ipanalangin, i-erase, hindi mag-conclude. Sabi ko, Lord, kung ano man ito nakikita mo, sige Lord, susunod ako. Pero ayusin mo yung simbahan namin. Ayusin mo ako, ayusin mo kami. Church, the Bible's message is clear. Sexual immorality is sin. It's a serious sin.
na may consequences sa physical, sa spiritual, sa emotional, sa relational, sa identity at sa relasyon mo sa Diyos. At ang desire ng Lord sa iyo ngayon ay purity, holiness. Our bodies are sacred. Treat your bodies as something so sacred that the Spirit lives in it. Tatay po tayo lahat. And today, I want you to know that this is not the day para magmatigas. Sabi ko, Lord, alam ko na. Alam ko na. Sabi ni Lord, kaya ko binaba yung turning point sa inyo. Kasi iisa-isahin ko lahat ng balakid para di ka maka-turning point. And isa ang bagay na to. I want you to close your eyes. And huwag mong pigilan. Huwag mo isipin na may nakakakita sa'yo. Because today, available ang hope, ang forgiveness through Jesus Christ. Hindi ko alam anong nangyayari sa'yo, pero kung ba't binababa to ni Lord, kasi gusto niya ayusin ang purity mo. Come on. Alam ko, kanina ka pa kinakausap ng Diyos. As you close your eyes, huwag mo munang pansinin ang katabi mo. Pwede ba? Pakinggan mo yung small voice, yung gentle voice ng banal na Espiritu sa'yo. Tinatawag ang pangalan mo. I'll give you this time. You are one repentance away for the Spirit to move. You are one humility away for the Spirit to move in you. And so today, kausapin mo si Lord. Huwag mong bastusin ang kabanalan ng Diyos. Come on. You will always be holy, holy forever. When the angels cry, holy, all creation cries.
Alam mo, I sense in my spirit right now. Meron pa dito ang tigas mo. Tigas ng puso mo. Iisipin mo kung anong tingin ng, ng ibang tao sa'yo, pero di mo iniisip anong tingin ng Diyos. Right now, in the mighty name of Jesus, Lord, Holy Spirit, lahat ng matigas na puso, right now, palambutin mo. Lead us to humility. Lead us to repentance. Ngayong oras na to, if you are these people who fell, nag-cross ng boundaries, nakakumit ng immorality, tago, secret sin, hidden sin, you have battle within na walang nakakaalam, gusto mo na makalaya, may soul ties, di ka makamove on, may addiction within, may asawa ka pero nagloloko ka. If you're this person, na nahulog ka sa area na to, and feeling mo, hiningi mo ng tawad, pero alam mo, may pinapagawa pa si Lord sa'yo. Today, desire to be holy. Bibilang ako ng 3. Asaan ka man, humble yourself to God as a sign na you want the Lord to make you pure. 1, 2, 3. Humble yourself. Repent. Ginagamit ako ni Lord ngayon bilang Prophet Nathan. At sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon, kita niya, repent. Hingi ng tawad. Ibigkas ng labi mo. Patawarin mo ako, Lord. Ibigkas ng labi mo. Na-addict ako sa pornography. Gusto ko na makalaya dito. Tumitingin ako ng malaswa sa ibang tao. Niloloko ko yung asawa ko. Come on. The Lord is here. The is here. Kausapin mo si Lord. He is not condemning you. But He wants to redeem you. That's right. Come on. Minimit ka ni Lord dyan. May consequence, yes, pero may compassion. Nililinis ka ng Diyos ngayon. Pinapatawad ka ng Diyos ngayon. Come on. Repent. Just repent. Just humble yourself. To
Today, hindi ka lang pinapatawad ng Diyos, pero pinapalaya ka niya sa lahat ng connection sa kasalanan na to. Pwede ba hawakan mo ang loo mo, ang ulo mo, kaman? Hawakan mo ang tiyan mo, isang kamay sa ulo, isang kamay sa tiyan. And we will rebuke and say, I renounce it. Lord, in the mighty name of Jesus, I rebuke addiction in Jesus' name. Come on. Say in Jesus' name. Say renounce it. Lord, right now, pinapalayas ko lahat ng spirito na di galing sa'yo. Out! Labas! Labas lahat ng mga nag-i-stay sa isipan sa pangalan ni Jesus. Out! In the mighty name of Jesus, lahat ng strings na nagko-connect sa kahit anong addiction, sa pornography, ay pinuputol ko sa pangalan ni Jesus. Out! Layas! In the mighty name of Jesus, lahat ng commitment sa adultery, out! Lahat ng draining ng mind, out! In Jesus' name. Layas! Lahat ng manipulation ng enemy, Nicolaitan spirit, out! In Jesus' name. In Jesus' name. Lahat ng damages sa heart, I speak healing in Jesus' name. Lord, make their heart whole again in Jesus' name. In the mighty name of Jesus, lahat ng pain, inaalis mo, pinubunot mo, pinapalaya mo ang lahat ng puso na nandito. Lord, I rebuke soul ties in Jesus' name. Out, layas, sa pangalan ni Jesus. I rebuke wrong perception, out. Layas! Lahat ng maling mindset, pakikipagtalik sa kapwa lalaki, out in Jesus' name. Pakikipagtalik sa kapwa babae, out in Jesus' name. Perversion, out. Layas, kalandian, layas. Karutan, layas. Thirst trap, alas. In the mighty name of Jesus Christ. Espiritu ng kabaklaan, alis. Layas. Pandaraya sa identity mo, alis. Manyak, layas. Pananamantala, alis. Binabasa ko sa pangalan ni Jesus lahat ng nabuong walls, nabuong tuntungan ng kaaway sa buhay mo, alis. Layas. Spirit of pride, alis. Ayaw umamin, alis. Ayaw magpa-accountable, masyadong mataas, masyadong mayabang, alis. Binabasag ko lahat ng kayabangan sa lugar na to. Alis. Lahat ng nagwi-weekend na marriage, relationship, I rebuke it in Jesus' name. Ngayong oras na ito, pinapalakas mo ang marriages in Jesus' name. Lustful desires, out. In Jesus' name. Pinapalakas mo ang pamilya. Pinapatalas mo ang pagsunod, ang obedience sa buhay ng mga taong nandito in Jesus' name. Nasa online man, nandito man sa lugar na to. In the mighty name of Jesus Christ. Lahat na nagde-deteriorate sa body, I rebuke. Hindi mag-turn into HIV, into STDs, sa mga sakit in Jesus' name. I speak healing. I speak restoration of the body. In the mighty name of Jesus Christ. And I speak restoration of relationships. Pinaka-importante sa lahat ang relasyon namin sa iyo, Lord. Lord, kaawaan mo ang lahat na nandito. Patalasin mo ang pandinig sa banal mong spirito. Conviction. And today, nakita mo, Lord, nag-humble down ang mga taong ito. You are free to move.
We allow you to move. Control us. Lead our body. We want to honor you with our bodies. We commit our bodies to you right now as we end this. Commit your bodies to God. Walang ibang nagmamaari ng katawan mo, hindi. Even ang asawa mo, hindi. Kundi ang banal na spirito. Hindi ang boyfriend mo. Right now, kung involved ka pa sa premarital sex, repent and commit your body to God. Come on, raise up your hands as a gesture that you are giving your body to God. Sabihin mo, Lord, here I am. Here's my body. I will honor you with my body. I will honor my body because I honor you. Come on, you talk to God. Kausapin mo sa Lord. Thank you, Jesus. Come on. Lord, gawin mong banal na tahanan ng aming mga katawan. Karabasi katarabakman. Kung gusto mo tumayo, okay lang. Gusto mo manatiling nakaluhod, taas mo lang ang kamay mo. Nakikita ka ng Diyos ngayon. At nililinis niya ang tahanan niya sa katawan mo. Come on, let's end this. Committing our bodies. At ipapagamit mo lang ang katawan mo para sa purpose ng Diyos sa buhay mo. Come on, let's sing. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lugdukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papunit pagsamba. Maghari ka, For the last time, ngayon at sabihin mo sa Diyos, gawing banal na tahanan ng buhay mo. loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ang iyong wagas na pagsinta. Sa iyo ako, Lord. Daluyan ng walang hanggang mga papunit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon Lord, at kailanman. bilang pastor ng aming sambahan, humihingi ako ng tawad kung nadumihan namin ang templo mo. Ang pulpit, Lord. Kung may mga nag-ministry na involved sa sexual immorality, kaawaan mo kami. Linisin mo ang church namin. Linisin mo ang bawat ministers. Linisin mo ang ministry namin. Linisin mo ang mga coaches. Linisin mo ang mga mentors. Ang mga ministry heads. Linisin mo kami lahat, Lord. Mula sa taas, Lord. Sa pulpit, sa mga gamit sa pulpit, sa hallway, sa media, sa mga rooms, sa mga offices, sa children, sa I-Collect, sa hallway, sa kitchen, Lord, kanloob, hanggang labas, linisin mo ang aming simbahan. Patawarin mo kami, kaawaan mo kami, hayaan mo mag-model ang simbahan namin na hindi lang po kami magaling sa mission at sa ministry. Magaling din kami sumunod sa iyo. Mamuhay ng may kabanalan at kalinisan. At kasabay ng panalangin ito, Panginoon, hinihingi ko na tulungan mo kami maging safe na lugar. Lord, safe place ang mga leaders. Safe place ako bilang pastor. Sa mga kahinaan ng miyembro. Lord, hindi lalabas sa lugar na to ang mga issue ng mga abuse. Hindi lalabas sa simbahan na to ang mga issue, Lord God, na sexual immorality. Hindi lalabas sa leadership ang mga issue, Lord God, ng pamomolestya. Lord, ang magkasimbahan na to ay mararamdaman ang paggalaw mo, Holy Spirit, ang presensya mo, Holy Spirit, ang pakikinig sa conviction, Lord God. Hindi, wala kahit sinong lalaki ang magiging perfect sa lugar na to, pero they are protectors in the mighty name of Jesus. Wala kahit sinong babae, Lord God, ang mamomolest siya o ang mamomolest siya, Panginoon. Pero lahat ng babae ay magra-rise as woman of God.
serving you, living in modesty, Panginoon. Lord, convict us more, even sa aming mga pananamit. Kausapin mo kami, Panginoon. Sa lahat ng bagay, gaano man ito kaliit, kausapin mo kami, Panginoon. Salamat, Lord, sa awa mo. Salamat, Lord, sa galaw mo. Salamat sa kapatawaran mo, Panginoon. Salamat, Lord, napakabuti mo sa buhay namin. Salamat, Lord, napakabuti mo sa simbahan namin. Salamat, Lord, Panginoon, sa forgiveness, sa healing, sa freedom, Panginoon. Salamat. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are holy. You are holy, God. And yan ang dinideclare namin sa simbahan namin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ito ay pinapalot ko sa dugo mo. In Jesus' name. In Jesus' name. Pwede po ba magyakap ang babae sa babae, lalaki sa lalaki? Magtulungan. Sabihin mo, safe place mo ako. Come on. Mga mag-asawa, magyakapan. At kung isang araw, ilagay, makaharap ka ulit sa temptation, gawin mo takbo. Resist the devil. Obey the Holy Spirit. Honor the Holy Spirit. Amen. Hello, thanks for watching this video. If you love this content and this was a blessing to you, would you help us? You can simply click thumbs up so that more people will be reached by this video. It will cost you nothing, but it will go a long way with touching the lives of others in social media. And if you want to know more about us, like Ibers San Mateo, and our mission to love God, love people, and make disciples, you can visit our socials shown below. We are also in the season of constructing our physical church in San Mateo, Rizal, Philippines. If you find yourself desiring to take part in this miraculous project of God, you can scan the QR code at the corner or visit the content link to this video. And remember, a follower of God is called to be a matetes, a disciple, a learner, an imitator of Jesus. In all we do, let us be Christ-like. God bless you.